Alright, mega love shout out, Mabsat. Nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. Wait lang, Mabsat, tine-check ko lang. Bakit parang merong kwan dito, no? Nagpapatawa si Kitty Duterte, hindi raw magnanakaw ang alin, ang kanyang ate. Really? Sige nga to. Sa Saridon, pain, panisang pain, gamot Walang kanda, na walang pain. ground. Hindi daw magnanakaw si Sarah. Sino naniniwala kay Kitty? Press 1 ka sa mga naniniwala kay Kitty. Diyos ko Lord. O sige. Pasok, attorney. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso Tayo. Punto Diretso. Shout out, Maria. Natatawa ako dito kay Mario Kitty Lilan. Duterte. Ha? Si Kitty Duterte, natatawa ako. Si Kitty Duterte, yung bunsong anak ni Duterte sa pangalawang asawa niya. Ha? Habang nasa dahig si Kitty Duterte, kasi mainit nga itong issue ng impeachment ni Sara. Siyempre, nahubad yung mga tiwalian, yung mga unexplained wealth. Alam niyo kung ano ang comment ni Kitty Duterte? Sabi niya, yung sister niya daw, siyempre, half-sister niya yan. Yung sister niya daw, na si Sara Duterte, kilala niya daw yan. Sabihin mo na daw kung ano ang lahat tungkol sa kanyang kapatid, na si Sara, pero hindi daw ito magnanakaw. Alam niya daw yan. Honest daw ang kanyang kapatid. I know that she can be many things, but she's not a thief. She's not dishonest. Ayun talaga. So I know that she can withstand what she's going through right now because she has her truth. And at the end, that will prevail. Hi Kitty, kamusta ka today? Good afternoon. Good hapon, everyone. I'm okay. As you can see, the weather's getting better. Kit, were you able to celebrate the King's Day celebration in the Netherlands? Siyempre, pero secret lang. Yeah, I was able to. Simple celebration lang. How is the former President Rodrigo Roa Duterte? I would say he's okay. Today, he ate lunch, but he can't remember what he ate. Basta karne. Pero kumain pa rin siya ng snacks. The same, yung pancake, gluten-free nuts, and Coke Zero. Is he aware of the celebration of King's Day? By any chance? I don't think so eh. Kasi, I mean, he's not very fond of international events, no? You know, he's very patriotic na puro atin lang. Kaya hindi siya masyado nasisiyahan sa mga ganyan. Kit, on a political side, what is your opinion about the development of the impeachment of your sister, the Vice President Sara Duterte? That I haven't discussed with my father also because we don't wanna add to his burdens. With that naman, I have no comment with the political side of it, no. But I know my sister. I know that she can be many things, but she's not a thief. She's not dishonest. Ayun talaga. So I Hindi know. daw siya Wow. thief. Mga kabunyog, yun ang statement ni Kitty Duterte. Sabi ni Kitty Duterte, kasi lumabas na nga sa pagdinig ng Kamara, di ba? Lumabas na sa Justice Committee yung mga unexplained wealth. O ngayon, hininga ng reaksyon itong si Kitty Duterte habang nandun sa dahig. Ang sagot ni Kitty Duterte, kilala niya daw ang kapatid niya. Sabihin mo na daw ang lahat tungkol sa kapatid niya. Ibig sabihin si Sara. Pero isang bagay daw ang sigurado niya, hindi magnanakaw ang kapatid niya. Ano daw? Honest daw ang kanyang kapatid. Hindi daw yan manluloko. Matindi rin itong si Kitty Duterte. Unang tanong, unang tanong kay Kitty Duterte. Kung totoong hindi magnanakaw ang pamilya nyo, kung totoong hindi magnanakaw si Sara Duterte, sa laki ng ginagastos ninyo sa kaso ng yung tatay na nakakulong sa ICC, saan kayo kukuha nun? Doon na lang tayo mag-usap. Di ba? Sa bagay na lang na yon. Ang mahal ng bayad kay Kaufman, lampas ng 1 taon. Kailan ba hinire yung engagement? Kailan ba kinuha ang engagement kay Kaufman? Ay syempre na-aresto si Duterte March 11, March 11. So ibig sabihin, nung mga buwan din na yan ng Marso 2025,
kinuha nila ang services ni Kaufman. O, anong buwan na ngayon? Mayo na. So, ibig sabihin, more than 1 year na. More than 1 year na. Ang sabi, 150 million pesos kung sa peso kada buwan ang bayad sa kanyang mga abogado. O, ibig sabihin, billions na. Billions na ang nagastos sa abogado pa lang. Yung pabalik-balik na pagbabiyahe nila doon. Pabalik-balik na pagbabiyahe nila doon. Ako alam ko ang gastos pagpupunta ng Europe. Kasi naka-4 na balik na ako sa Europe. Naka-4 na balik na ako dyan. At bawat balik ko dyan, nag-iipon ako. Hindi ko kayang sa isang taon, dalawang beses pumunta ng Europe. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Kasi malaking gastos. Milyon ang gastos pagpunta sa Europe, lalo na kung pamilya kayo. Lalo na kung mga 4 lang kayo katao. Milyon ang gastos. Ay itong mga Duterte, pabalik-balik sila sa dahig. Ngayong week, pupunta si Kitty Duterte sa kayong mother niya, si Hanilet. Sunod na linggo naman, si Sara. Sumunod na linggo naman, sila Baste. Ako si Pulong naman. Kasama pa yung kanilang mga asawa. Kasama pa yung kanilang mga anak. Kasama pa yung mga po ni Duterte. Doon pa lang mga kabunyog, mga kambayan, itong si Kitty Duterte, sige nga, computin niya yung gastos nila. Saan manggagaling yan? Bakit mayaman ba ang Duterte? Mayaman ba ang Duterte? Ano ba ang hanap buhay ni Digong? Ano ba ang hanap buhay ni Hanilet? Ano ba ang hanap buhay nila Sara? Sa politika lang naman yan . Sa politika lang naman yan, yung pamilya na yan. Bakit yayamang ka ba ng ganyan sobra sa Pilipinas? Kung sa politika lang, kung hindi ka mangungurakot? Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan. Yung sinasabi ni Kitty Duterte na honest daw yung kanyang kapatid. Hindi, napanood ko lang yung sinabi ni Kitty Duterte na yon. Lahat na daw sabihin mo tungkol sa kanyang kapatid na si Sara, pero isang bagay lang daw ang sigurado niya. Hindi daw magnanakaw ang kapatid niya. Unuhin lang natin. Kahit wala tayong mga ebidensya yang tungkol sa AMLAC na yan. Wag na natin munang tingnan yung AMLAC. Wag na muna nating tingnan yung AMLAC. Assuming wala yan Assuming wala yang sa Anti-Money Laundering Council, yung mga pinakitang 6.77 billion na transactions, inflow, outflow. Wag na muna nating ipakita yun. Wag na nating ipakita yung pinakita ng SEC. Yung mga korporasyon at mga ari-arian ng mag-asawang Sara at Manscarpio. Wag na muna nating ipakita o pag-usapan yung pinakita ni Trillanes. Galing lang kay Sami, may pumasok na 181 million pesos. Papunta kay Digong, kay Sara, pati doon kay Kitty Duterte, may pumasok pa sa kanyang mother na si Hanilet. Ngayon, diyan na lang sa gastos sa pagkaso ni Duterte. Yang kaso ni Duterte na yan sa ICC, yung pambayad sa abogado, yung pabalik-balik nila doon, na biyahe nila doon. Yung ganyang gastos, bilyon na yan. Bilyon na yan. Saan naman kukuha ang Duterte ng bilyon? Sige nga. Kitty Duterte, saan kukuha ng bilyon ng pamilya nyo? Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, doon pa lang makikita mo na. Sa lifestyle pa lang ng mga Duterte, lifestyle pa lang ng mga Duterte, ito pa lang pabalik-balik nila na ito doon sa dahig, grabe ng gastos yan. And yet, pinagmamalakihan ng mga Duterte, hindi sila hihingi ng anumang donasyon or kung anuman, hindi sila hihingi ng anumang tulong sa mga kaibigan, hindi. Di ba? At saka yung mga ari-arian ni Manscarpio sa ni Sara Duterte, saan galing ang kapital doon? Yung transaksyon sa bangko na 6.77 billion, suspected transaction sa covered transaction, saan galing yun? Kaya itong si Kitty Duterte, papaniwalain tayo na sabihin na daw ang lahat tungkol sa kapatid niyang si Sara. Isang bagay lang daw ang sigurado niya. Hindi daw ito corrupt.
Honest daw ang kanyang kapatid. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Yung mga drama ng mga Duterte na hindi daw napapa-improve ni Duterte yung bahay. Tapos kumakain si Digong sa karinderya. Si Sara Duterte kumakain din sa karinderya. Yung swilas ng sapatos ni Duterte ay sira na. Ay, lukuhin nyo ang mga lilong nyong panot. Di ba? Ano yan eh? Sa lifestyle pa lang ng mga Duterte, yung anak ni Pulong, yung Umar. Yung Omar Duterte, yung anak ni Pulong, yung mataba, congressman na ngayon. Ano ang lumalabas? Napakarami daw ng mga branches ng 7-Eleven sa Davao ang hawak ni Omar ang prangkesa nun. Kita nyo yan? Pumunta sa Dahig. Actually, pumunta yung Omar na yun sa Dahig, kasama yung asawa, kasama yung anak. Ibig sabihin, ano na yun? Apo na sa tuhod ni Duterte yun. Kasi yung Omar, po yun ni Digong. Ay pumunta yung Omar na yun, kasama yung asawa, kasama yung anak, pumunta ng Dahig. Yun, maraming pera din yun. Actually, kumakalat sa social media yun, yung Omar daw na yun, yung anak ni Pulong. Ang daming branches daw ng 7-Eleven na ano yun. Ngayon, saan galing yun? Bakit? Ano bang hanap buhay ni Pulong Duterte? Paano naman makakapagpamana siya sa anak niya ng ganyan kalaki? Di ba mga kabunyog? Hindi sa totoo lang. Politika lang naman ang kanilang kinabubuhay. Kung malinis ka sa politika, magkano lang naman ang sweldo ng mayor? Magkano lang naman ang sweldo ng vice mayor? Magkano lang ang sweldo ng congressman? Kahit pa presidente ng Pilipinas, kung talagang honest sila, kasi sabi ni Kitty Duterte, honest daw. Sige nga. Bakit ngayon ayaw nilang buksan yung kanilang mga ayaw nilang buksan yung salin? Kaya lang ipinakita na ng ombudsman eh. Ano 'yon? Ayaw nilang buksan yung mga bank accounts. Okay, hindi na buksan yung bank accounts, pero doon pa lang sa AMLAC transactions, 6.77 billion. Anyway, lalo na pagdating sa Senado, pag nagsimula na ang trial sa Senado, bubuksan yung bank accounts doon. Dito kasi sa Kamara, hindi na nakipagmatigasan ang Justice Committee. Sila Congresswoman Beatrix Luistro, hindi na nag-insist na buksan o isumpina yung mga bank accounts. Doon na lang sa Senado, ang impeachment trial. Pag nabinuksan yung sa impeachment trial yung mga bank accounts, matindi yan mga kabunyog. Matindi yan. Kaya, abangan natin yan. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Alright, salamat attorney. Bunyog! Apsa, sino naniniwala? Hindi daw magnanakaw si Sara, sabi ni Kitty. Sino naniniwala kay Kitty? Diyos ko Lord, Ardayan. My goodness, Makwan. Ibang klase talaga itong mga Duterte to. Diyos ko Lord. Shoutout sa 77 live viewers. Mabsat, baka naman. 31 pa lang yung like natin. Like naman tayo. Gawin nyo ng 100 yung like natin. Mabsat, baka nakalimutan nyo mag-like. Alright. Second topic tayo kay Attorney Enzo. Countdown muna tayo.